Nakahandang humarap bilang testigo ito pong si dating NBI Director Judge, retired din po itong Judge Jaime Santiago kaugnay po ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong, kasama ba siya sa listahan ng mga testigo ng prosecution? Kasi sa ating pagkakaalam, ang nakalinya ay si Attorney Melvin Matibag, ang kasalukuyang direktor ng NBI. Ganun pa man, baka ipatawag din kasi kung matatandaan po ninyo, nang inimbestigahan po itong pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng ating Pangulo ng unang ginang at ng dating speaker na si Martin Romualdez, ay siya po yung NBI director noon. At siya rin po yung NBI director nang sinabi nito pong si Sara Duterte na meron pong banta sa kanyang buhay. Kaugnay po niyan, basahin po natin ang balita. Ayon nga po dito sa Abante News Online, inihayag ni dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang kanyang kahandaang tumestigo sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ng Senate Impeachment Court kahit wala pa siyang subpoena. No? Pwede ba yon? Hindi pa pwede, syempre. Dapat may subpoena muna. O, ito nga po. Partikular sa usapin ang umano'y pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinamunuan ni Santiago ang 6 na miyembrong panel ng NBI na nagsiyasat noong 2024 at 2025 sa mga pahayag ni Duterte noong November 23, 2024, kung saan sinabi nitong kumuha siya ng isang assassin upang paslangin ang Pangulo, ang unang ginang at si Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ang naturang pahayag ang naging batayan ng Article 4 ng Articles of Impeachment na kasalukuyang dinidinig ng Senado bilang impeachment court. Sa pagdinig nitong Miyerkules, July 8, kinuwestiyon ng kampo ni Duterte ang ilang umano'y kakulangan sa isinagawang investigasyon ng NBI sa pamamagitan ng pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Calilung, ang lead investigator sa kaso. Gayunman, tumanggi si Santiago na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa investigasyon. Isa sa mga isyong lumutang sa pagdinig ay ang kawalan ng affidavit mula sa mga umano'y target ng pagbabanta. Ipinaliwanag naman ni Calilung na ang investigasyon ay isinagawa ng NBI sa sarili nitong inisyatiba o motu proprio. Yan po ang balita kaugnay ng napipinto na pagharap, ay hindi pala napipinto, kung sakasakaling pagharap bilang testigo nito pong si former NBI Chief Jaime Santiago. At kaugnay pa rin po ng impeachment ni Sara Duterte, meron pong katatapos lamang na interview kay Senator Ping Lacson. Pakinggan, panoorin at reaksyonan po natin ito, mga tol. Member din po ng Senate Majority Bloc. Nagbabalik po sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator, good morning po sa inyo. Maraming salamat. Good morning po, Sen. Thank you. Good morning, Christian. Good morning, Victoria. At anong ganap? Magandang umaga rin. Salamat po. Thank you, Sen. So tayo po ay naka 1 week na sa ilang weeks na impeachment trial. Sir, ano po ang inyong assessment doon sa first 3 days po ng paglilitis? Unang assessment, yung 3 days, parang naka-3 buwan na kami. Napakatagal na ba sa pakiramdam, mga tol? Ako, talagang nababagalan ako, naiinip ako. Kasi ang daming mga pasubali, no? Ang bawat senator judges, ito naman ay aking opinion lamang, sana katulad na lamang ni Senator Lito Lapid. Nakikinig na lamang. Kasi kung nakikinig na lamang ang mga senator judges at yung mga kanilang queries ay itanong na lamang nila sa kanilang mga legal counsel o yung mga abogado po nila sa kanilang mga opisina kapag may mga usaping batas na hindi nila maunawaan, makabumilis pa ito pong impeachment trial kay Sara Duterte. Biruin ninyo, 3 araw na po ang lumilipas, isang testigo pa lamang ang naipepresenta. Kaya nauunawaan ko itong saloobin dito ni Senator Lacson na napakatagal, lalong-lalo na sa kanyang hindi naman po talaga sanay sa ganyang trabaho.
bilang judge. Ganun katagal, ganun First ka. 3 days. Bakit, sir? Bakit parang 3 buwan? Nakakainit. Kasi alam mo, hindi naman tayo sanay sa kaganapan sa mga korte, di ba? Ako, may experience ako kasi nung nasa law enforcement ako, malimit ako na kung umaharap. Ano? Pero talagang iba yung nakababad ka doon, nakikinig at nagmamasid. Kaya yun. Parang feeling ko nakaisang buwan na kami talaga. Tsaka sir, kasi may mga technical din kasing pinag-uusapan doon po sa mga nakaraang 3 araw eh. So, part ba yun, sir, nung parang feeling nyo ang tagal na nung inyong naging proceeding po? Totoo yun. Parang napakarami na kasing nangyari. Kaya yun ang feeling na parang napakatagal na ng mga pagdinig na ginagawa. At isa po doon sa mga unang nangyari, sir, noong first day ng impeachment trial ay yung pag-elect kay Senator Cheese Escudero as the presiding judge. Kayo po ang nag-nominate kay Sen. Cheese. Can you give us information lang, sir? Paano po ba ang naging usapan sa inyong senators? Kasi up to the last minute, nakausap po namin si SP Win nung flag raising ceremony. Sinasabi pa rin niya na siya po ang uupong presiding. Although nangyari naman yun, siya naman talaga yung nag-start. Pero eventually ay na-elect si Sen. Cheese. So anong nangyari doon, Sen? Totoo yan. Actually, original idea niya yun eh. Siya ay nag-float na mas mainam kung abogado, kung lawyer. Kaya initially, talagang Tama lang yun mga tol. Just imagine, kung hindi abogado ang nakaupong presiding officer, wala na. Paano i-handle ni Senate President Win Gatchalian yung mga objection na nangyari nitong nakalipas na mga araw? Hindi lamang po sa prosecution o hindi lamang sa depensa, kung hindi sa prosecution. Hindi naman minamaliit natin ang kakayahan. Magaling si Senate President Win Gatchalian. Pero sila po kasing mga abogado, trained po yan sa korte. At ito pong pinagdadaan ng proseso ay most of it, proseso po sa loob ng korte ang nangyayari. No? 'Di ba? Kaya kung hindi po pinili ni Senate President Win Gatchalian na magtalaga ng ibang presiding officer maliban sa kanya, malamang sa malamang baka kung ano na ang nangyari nitong 2 days na balitaktakan sa pagitan po ng prosecution at saka ng depensa. Kaya hindi ako tumututol, no, na hindi siya ang presiding officer kahit siya ang Senate President. After all, ayon nga sa pagpapaliwanag ng mga legal expert diyan, hindi naman kinakailangan talaga na Senate President ang maupo bilang presiding officer kung ang ini-impeach na public official ay hindi naman po presidente. Kasi malinaw ang sinasaad ayon sa pagpapaliwanag ng mga abogado sa ating saligang batas na ang Senate President ay ang Pangulo rather ng Pilipinas kapag ito ay ini-impeach, ang specific na uupong presiding officer ay ang Chief Justice. Other than that, wala pong provision sa konstitusyon na specifically sinasabi na kapag ibang impeachable officer ang nakasalang ay particularly Senate President ang uupo bilang presiding officer. Nakagawian na lamang na sa mga nakalipas na panahon, ang nakaupong presiding officer sa mga impeachment cases ay isang Senate President. And wala naman din naging problema doon dahil yung mga yon ay mga abogado. Dito, iba ang sitwasyon. Hindi po abogado si Senate President Win Gatchalian, kaya mahihirapan po talaga mga tol. Kung nagpatuloy na siya ang presiding officer tapos nagkakaroon na ng mga teknikalidad. Biruin mo, usaping mga ebidensya. Hindi na pamilyar doon si Senate President Win Gatchalian. Paano niya ngayon marurule upon yung instantly, yung mga ganong sitwasyon katulad ng mga objection na ginawa ng bawat panig? Anyway, balik po tayo sa pakikinig dito po kay Senator Judge Ping Lacson. ang pinag-iisipan namin, sino sa kanilang dalawa ni Senator Kiko? Kasi dalawa lang naman silang lawyer sa majority block. Opo. So, yun, hanggang napag-usapan na nga na ako yung naatasan para mag-nominate. So, tinasahan namin, magkakaroon talaga ng pagtutol na manggagaling sa minorya. Expected na namin na maraming mga i-motion o kaya isa-suggest o kaya i-take up sa impeachment trial
natututulan ng minorya. In-anticipate na namin yun eh. So, Salamat. Ewan ko kung papuri yan, no? Pero alam nyo mga tol, hindi naman ako magaling magpaliwanag. At alam nyo kung bakit ako nagpapaliwanag dito, hindi naman po para sa mga Duterte supporters. Kasi malinaw na po sa akin na ang mga Duterte supporters, kahit sino pong magpaliwanag sa kanila maliban sa mga DDS, hindi po nila paniniwalaan. Ginagawa po natin itong ating programa, hindi po para sa mga DDS, kung hindi po para sa inyong mga manonood po natin dito na mapag-usapan po natin yung mga tama at nararapat. At perhaps, mapanood po tayo ng mga hindi masyadong aware sa politika, mag-appear yung ating video sa kanila at mapanood tayo nang sa ganon malinawan po sila sa mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating lipunan, partikular sa larangan po ng politika. Kaya inuulit ko mga tol, hindi po tayo narito para po sa mga DDS. Narito po tayo para po sa mga kapwa po natin Pilipino na ang hangad po natin ay mapabuti. Hindi po biktima ng mga kasinungalingan o pagpapakalat ng maling impormasyon ng mga DDS. yun. Ganun nga nangyari. Pero bakit po kailangan na si Senator Cheese? Hindi po ba kaya ni Sen. Win na siya yung maging presiding? Well, kaya. Sa tingin namin kaya. Kaya lang, mas mainam talaga yung lawyer kasi rules of court yung i-apply mo. At nakita naman natin yung competence, yung pagiging handa at pagiging competent ni Senator Cheese bilang presiding officer. At hindi lang naman ito ako yung nakaka-observe, kundi pati yung mga mamamayan na rin na nagmamasid, nanonood sa impeachment trial. Alam naman natin, wala naman siguro. Isa lang narinig kung para nag-criticize si Attorney Panelo. Expected din naman yon na hindi mo rin naman masasatisfy lahat. Pero by and large, generally, Totoo yun mga tol. No? Kahit ang mga kakamping o tayo na mismo, mga dilaw, tayo mismo, PBBM supporter, loyalista na nagduruda dito kay Cheese Escudero. Nakita naman natin yung 2 araw na presiding niya dyan po sa impeachment court No? At hindi natin maitatanggi na talagang magaling yung pagpe-preside ni Cheese Escudero. Sana lamang talaga manatili siya sa tama at dapat at wala pong mga nakatagong eksena. No, kasi yun yung hindi mawala sa mga wala nang tiwala sa kanya no? At hindi natin sila masisisi dahil alam naman natin kung ano po yung naging posisyon niya noong nakaraang taon sa nakalipas na mga buwan. Pabor yun para kay Sara Duterte. No? Tapos biglang nagkaroon ng pagbabago. Kaya yung paghihinala at pagdududa laging nandoon sa kanya. Pero tingin ko so far so good mga tol. And that is my opinion na tama yung ginawa ng 12 senador na bumoto sa kanya, including Senator Kiko Pangilinan, para po siya ang maging presiding officer dito po sa nangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Saka overwhelmingly, sumasang-ayon sa ginagawa o sang-ayon sila sa ginagawa ni Senator Cheese Escudero. No po. So ano ang reaction nyo, sir, doon sa ipinupunto nga po ng minorya na dapat si SP Win yung umupo dahil ayon daw sa Constitution, in all other cases aside from kung presidente ang iyong lilitisin, dapat SP ang nakaupo. At meron pa nga pong nag-question sina Attorney Torion doon po sa Supreme Court. Isa lang pinggagalingan nagko-question Pag nakakarinig ako ng mga interviews ng mga constitutionalists, yung mga legal experts, mga professor sa law professor sa UP. Anong ibig sabihin ng binanggit na yon ni Senator Lacson? Isa lamang naman ang pinanggagalingan ng mga nagko-complaint. Ibig sabihin, Duterte supporters, mga tol. Other than Duterte supporter, wala namang pong reklamo sa mga nangyayari ngayon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi, actually, kahit nga dapat DDS, hindi nagre-reklamo dito Dahil ito na nga yung pagkakataon para malinis ang pangalan ni Sara Duterte. 'Di ba? Hindi naman nakakulong si Sara Duterte. Hindi naman naapektuhan, sabi niya nga, ang kanyang trabaho bilang vice presidente. Bakit sila parang pigil na pigil sa mga mangyayari? Bakit nila pinipilit
na matigil yung proseso ng paghahanap ng pananagutan. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, huwag kayong mag-alala, mga DDS. Kung saan mga paaralan, nagkakaisa naman sila na talagang hindi naman talaga kailangan Senate President ang maging presiding officer. So, wala sumasang-ayon sa kanila. Actually, wala pa ako narinig na interview ng mga talagang may alam sa batas at saka sa konstitusyon na sumasang-ayon doon sa mga nag-object o kaya tumututol doon sa pagiging presiding officer o paghahalal namin ng presiding officer. Huwag na natin sabihin yung mga personalidad, basta't yung the mere idea ng paghahalal ng presiding officer na hindi Senate President, nagkakaisa naman yung mga maalam sa konstitusyon at maalam sa batas. Sa tingin ninyo, Senator, meron bang mas malalim pang posibleng dahilan? Kaya gano'n na lang din po yung effort at yung pagkalampag sa pagtutol kay Senator Cheese as presiding officer at mas gustong si Senator Gatchalian ang upong presiding officer? Hindi ko alam, pero parang on cue yung pag-file ni Attorney Torreon after mag-object sa Ganito na lang mga tol. 'Di ba? Gusto ninyo si Senator Win Gatchalian ang maupo bilang presiding officer. Siya nga mismo ang bumitiw doon sa pwesto. Sa kanya nga nag-originate yung suggestion na dapat iba ang humawak na presiding officer. Siya mismo ang naglayon na si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer. Kumbaga, kung siya nga ayaw niyang maging presiding officer, kinalaunan, bakit tayo ipipilit natin sa kanya? At so far mga tol, maganda po ang ginagawa ni Cheese Escudero. No matter kung gaano nyo man siya kaayaw, pero ang katotohanan, so far, for 2 days na ginawa ni Senator Cheese Escudero ang pagiging presiding officer, he is fair enough for both the prosecutions and defense. Yun po yung nakikita ko sa sitwasyon. Anyway, kung yun ang inyong opinion, nandito po tayo sa ating programa kung ano ang tama at nararapat sa pananaw natin, di panindigan po natin and nire-respeto ko naman ang inyong mga opinion. floor o doon sa trial mismo si Senator Alan, parang on cue, after a few days, eto na, nag-file na nga ng petition sa Korte Suprema. Pero pagpaubayan nga sa Korte Suprema, Paano kung ang lahat ng senador hindi abogado? Di pipili pa rin sila kung sino yung gustong maging presiding officer. Ganun lang naman kasimple yun mga tol. Pero kung walang abogado sa mga senador, ano nang mangyayari? Tandaan po natin, batas po ang ginagawa nila at napakahirap naman yatang isipin na sa 24 na mambabatas wala man lang may isang abogado. Parang posibleng mangyari yan pero napakahirap, no? At kung mangyari man at may impeachment, matutuloy ang impeachment kahit wala pong abogado. Kung sino lamang po yung mapagkakasunduan nilang maging presiding officer, nasa kanya na ngayon yung burden para po i-preside yung impeachment trial. sila naman yung may karapatan na mag-interpret ng konstitusyon pag may usaping ganyan. Pero yung effort din po from your co-senator judges na may ganun din pong same stance na pag-question at pagharang or pagtutol po kay Senator Escudero as the presiding officer. Actually, dalawa lang naman ang tumutol, yung magkapatid na Cayetano hindi ba? Yung iba naman, wala naman na kami naririnig. Maski nung nag-caucus kami, kasi nag-all senators caucus kami 1 week before magsimula yung trial, dalawa yung nag-attend sa kanilang grupo, si Senator Digata, Senator Robin Padilla. Hindi nga na-take up yan Wala kami narinig na pagtutol man lang na, of course, hindi pa naman namin na-take up o hindi pa na-elect si Senator Cheese noon, pero medyo alam na rin naman nila na hindi yung Senate President na magpipreside Okay. Pero hindi yan ang main issue Actually, ang pinakiusap nila noon kasi pinadala nila kami noon ng parang letter, parang resolution, hindi naman resolution, pero parang sulat, draft na sulat papunta sa Sandigan Bayan at nakapirma dahil lahat doon yung miyembro ng minority. At pinapag-usapan kami ni na Senator Loren kung pwedeng magpirma kami. Ako nga yung unang-unang tumutol doon. Sabi ko, hindi maganda kung tayo bilang impeachment court o bilang Senado,
susulat sa Sandigan Bayan para payagan yung ating kasama. At that time, si Senator Estrada pa lamang yung nakakulong. Sabi ko parang hindi maganda pangitain na nangimasok tayo sa judicial process. So, yan din ngayon ang iniraise ni Senator Alan doon sa nung nasa trial na kami. Opo. Nag-motion siya kung pwede kaming sumulat sa Sandigan Bayan. Pero yun nga, na-overtake na rin ng development kasi nagpal din para ng motion si Senator. At kaugnay niyan, denied po yung motion nito pong si Senator Jinggoy Estrada. No, hiniling kasi ni Senator Jinggoy Estrada na payagan siyang makadalo sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. Ang sagot po ng 5th Division ng Sandigan Bayan ay napag-usapan na po natin kahapon, pero sa madaling impormasyon, hindi po pinayagan ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Senator Judge, no? Not Senator Judge pala. Senator na lamang na si Jinggoy Estrada. At ano ang mga dahilan? Kasi magiging unfair daw po ito sa esensya ng tinatawag pong preventive detention. Ayon kasi sa Sandigan Bayan, pinaliwanag ko na rin tuloy, ito lang, maikli lang ito. Ayon kasi sa Sandigan Bayan, ang esensya ng preventive detention ay para pansamantala nga munang mawala sa kalayaan yung isang nakadetining tao. Ang mangyayari, 3 araw, 1 linggo, ang magiging impeachment trial, parang pinaboran mo na itong nakakulong na sa loob ng 3 araw sa 1 linggo o higit pa dyan, nakakalaya siya at magagawa niya yung mga pangkaraniwang ginagawa po ng hindi po person deprived of liberty. Kaya hindi po yun pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division. Senator Estrada. Actually, yun ang idea namin nun eh. Sabi namin, ang maganda dyan, yung lawyer ni Senator Jinggoy, ang mag-file ng motion, hindi yung impeachment court. Kasi para tayong, nag-interfere doon sa Sandigan Bayan. Pero agree kayo, sir, na since ang threshold daw dapat, sabi po ni SP Cheese, ay 16, dapat mapagbigyan din si Senators Estrada at Marcoleta na makadalo sa trial para ma-observe nila talaga at mas magkaroon sila ng proper judgment tungkol po dito sa trial? Yung pag-attend nila, hindi ako sang-ayon kasi ang jurisdiction nila nasa korte, wala na sa Senado eh. Pero yung 16, sumasang-ayon ako doon. Ano naman yun eh, kinwalify ko naman noong... Ito yung pinuposisyon ko sa inyo kanina, mga tol, na hindi lang yung presiding officer mismo, yung Senate President, kung hindi ilang mga senador at kasama dyan si Senator Ping Lacson, at ako'y sumasang-ayon sa kanyang paniniwala na dapat so far 16 pa rin ang maging bilang kung kinakailangang makonvict si Sara Duterte. Kasi may mga paliwanag po siya dito na ilalahad na makatwiran, no? Pero ang pinakamaganda sana talaga dito, as early as now, ma-erase na yan sa Korte Suprema para ma-rule upon ng Korte Suprema kung talaga bang 16 ang kailangan o depende sa present members ng Senado. Patuloy po natin pakinggan ang paliwanag dito ni Senator Panfilo Lacson. Tumayo ako dahil hindi ko kino-question yung 16 na threshold. Ang tinatanong ko lang, kina-clarify ko kasi nakapaloob doon sa opening statement ni Senator Cheese yung sinabi niyang 16 yung dapat yung boto, yung 2/3. Dahil sa opening statement saka paloob yun, hindi naman talaga, kaya hindi malinaw. Actually, marami din tumawag sa akin, ano ba yung statement ni presiding officer? Yung ba yung ruling na ng impeachment court o sarili niyang opinion? Ako rin, medyo confused ako doon. Kaya kinlarify ko para na sa ganon. Kung sakaling merong gusto mag-question, meron na silang karapatan na mag-question kasi may tinatawag na, may controversy na, may justiciable issue na. Ano ko? Yan. Dahil nga ruling na ng impeachment court yun. So sa ngayon, wala pa namang ginagawa yung prosecution o kaya maski sinong sa mga kababayan natin para questionin yung pahayag na yon o yung ruling. Hindi na pahayag yon, ruling na yon ng impeachment court. Pero dapat yung 2/3 2/3 ng 24. At ako, ganun din yung aking pananaw.
Opo. Kasi hanggang ngayon, Makasingit lang mga tol yung negosyo namin. Suportahan nyo si Top 1. Salamat sa mga sumuporta. Ipapagawa ko na po kasi itong t-shirt. Baka may gusto pang humabol. Mag-comment lamang po kayo. Mag-message kayo rather kay Top Wife sa kanyang messenger. At kung yan ay kaya nyo lamang mga tol. Kasi may kamahalan po itong t-shirt, no? 550 para sa regular cotton, 650 para sa premium cotton. Actually, ang puhunan po namin dito ay almost 450. Sa regular cotton, pagka premium cotton, mahigit 500. Kumbaga, tutubo lamang ng almost 100 pesos, yung pagod pa, yung pagpunta pa sa shipping area, o kaya kahit paano, maliit lamang yung mapupunta kay Top Wife. Again siningit ko lamang, baka gusto nyong humabol, yan po yung nakalagay sa harapan, ako mismo ang modelo. At yung nasa likuran, ito naman po, yung ating tagline dito sa ating programa, kung ano ang tama at dapat doon tayo. Maraming salamat sa mga sumuporta ng t-shirt ni Top 1. Balik po tayo sa pakikinig dito po kay Senator Ping Lacson kaugnay ng 16 na boto na sa tingin niya, so far yun ang kailangan para makonvict if ever itong si Sara Duterte. ang miyembro pa naman sila. Kasi pag sinabing all members of the Senate, that's 24. So, at binanggit pa nga ni Senator Escudero noon, I think inulit niya ito sa kanyang opening statement, na yung issue pa nung panahon ni naging Vice President Gloria Macapagal Arroyo, dahil senador siya, umakyat sa bilang Vice President, napakante yung isa. So 23 lang yung senador noon. At talagang hindi na member noon si Vice President o naging President Gloria Macapagal Arroyo. Pero ang decision pa rin ng Korte Suprema, 24 pa rin yung base number. So pero alam mo naman ang jurisprudence, di ba? Paminsan-minsan, pagka may mga bagong circumstances, nagbabago din. So it's up to kung sino man yung interesado para linawin o questionin sa Korte Suprema yung threshold na bilang, karapatan nila yon. At karapatan din naman ng Korte Suprema na interpret yung ating saligang batas. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Senator, yung issue or yung usapin dyan sa pagbobotohan, yung threshold ay dapat later on ng ma-discuss kasi maaga pa naman ngayon nagdi-deliberate pa rin naman tayo ng mga articles of impeachment Ang concern namin noon, ako mismo sa concern ko na ni-raise to din noon nung nag-focus kami, kung halimbawang hindi yun settled, at kami bilang impeachment court, sa dulo na, nagkaroon na kami ng ruling, ng decision. Halimbawa, merong ang interpretation namin hindi 24 yung base number dahil dahil kukunti na lang naiwan, hindi na sapat yung numero para magbigay ng boto, At kung halimbawang sa ruling na nagkaroon ng controversy, maantala pa yung trial kung sakaling doon palang i-raise, hindi ba? Dahil o kaya nag-rule kami na okay, hindi naman tayo 24, 20 lang tayo at nanalo yung sabihin na nagsabi na hindi, i-base natin sa 20 lamang. Halimbawa yun ang nanalo sa aming koko, sa aming pagbobotohan, na hindi, 20 lang yung bilang. Isipin mong kahiya kasi unang-una, malinaw naman na yung decision ng impeachment court unappealable. Hindi pwedeng i-reverse ng Korte Suprema. Pero maliwanag din naman doon sa Rule 65 na malawak yung poder ng Korte Suprema sa pag merong grave abuse of discretion. Hindi ba, Christian, Victoria, napaka-awkward? Yon ang punto, no? Baka magkaroon pa ng gulo. Kaya dapat ngayon pa lamang malinaw na yan. Paano malilinaw? Dapat may mag-raise ng question sa Korte Suprema. Kahit sino naman pwede. Ako, kung alam ko lang ang gagawin dyan, i-raise ko yan sa Korte Suprema. Pero syempre, limited kasi yung kaalaman ko sa batas. No? Hindi naman kasi ako abogado. But anyway, sa mga nagtatanong kung pwede ba walang tatak sa likod yung t-shirt, pasensya na po kayo. Ang paggawa kasi nakabase doon po sa tatak sa harap at likod. Saka
Limited edition po yan mga tol. Once na maipagawa ko na po yung first batch, hindi na po ako magpapagawa muli. Another design po ang ipapagawa po ni Top 1. Kaya nga po kahit ibang kulay, hindi po kami nagpagawa. Actually, pwedeng magpagawa ng ibang kulay pero ayoko pong gawin yon kasi gusto ko ito pong unang t-shirt ni Top 1, original ang kulay red at yan ang tatak sa harap at sa likod. Maraming salamat mga tol sa inyo pong patuloy na suporta sa ating programa at kung ano po yung inyong opinion dito po sa ating pinag-usapan lalong-lalo na sa 16 votes ba ang kailangan para makonvict si Sara Duterte o sa tingin ninyo mas mababa, pwede naman. Paki-comment nyo po ang inyong mga opinion sa comment section at tingnan natin kung sino ang mas marami napapanigan yung sitwasyon. 16 ba or lesser 16? Pwede. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.